Magandang umaga po, Sir Ben Tolpo. Ako po si Judith Maghibon, sir. Isang OFW dito po sa Riyadh, Saudi Arabia. Sir Ben, humihingi po ako ng tulong sa inyo na ma-locate po, mabitag po itong mga taong nag-scam po sa akin, Sir Ben. Sana matulungan niyo po ako dahil sa umaasa akong mag ano ng kapital sana ng negosyo. Nag-loan po ako pero ang nangyari po, hiningian po nila ako ng deposito para ma-withdraw ko daw yung kwarta na in-applyan ko ng loan. So, nagdeposito po ako ng una-una po 18,000 po ang dineposito ko. Pero ang pagkatapos noon, nagkamali po yung pag-type ko ng aking ATM account number sa pag-apply sa application form ko po. So, pag withdraw na sa pera, gusto ko na withdrawin yung pera, hindi na po ma-withdraw kasi error na po yung aking information. So, ang nangyari, humingi na naman sila ng 15,000 deposit para daw ma-unfresh yung na-error ko na number sa bank account, sir. So, ang ginawa ko po, kaya umasa nga ma-withdraw lahat ng pera kasi nag-apply po ako ng 200,000 sa kanila na loan. Pero, ang nangyari po, pag deposito ko ng 15,000 again, ang sabi naman doon, kaya gusto ko na withdrawin yung pera, nag-expired na naman po yung aking OTP code para ma-withdraw sa withdraw loan. So, ang nangyari, Sir Rafi, humingi na po sila, Sir Ben, humingi na po sila ng another 13,000 para lang po sa OTP code. So, ang hirap, Sir Ben, kasi sa kagustuhan ko ma-withdraw lahat yung pera, pati deposit ko. Nag-deposito po ako ng 13,000. So, umabot po talaga lahat ng kulang-kulang 45,000 lahat ng na-deposito ko, Sir Ben. Tapos nung i-withdraw ko na ang pera, hindi na siya ma-withdraw, pending verification po sa doon ipasok sana sa account, sir. Sir Ben, tulungan niyo po ako kasi kailangan talaga ng mga anak ko yung pera. Laki-laki na yun para sa akin kasi ang hirap talaga magtrabaho dito. Tapos ganun ang nangyari, yun lang ang mali ko kasi nagtiwala ako sa kanilang kumpanya. Hindi ko na alam kung saan ko sila makontak pagkatapos ko nagdeposito ng 13,000. Ni-block na po nila ako, Sir Ben. Sana tulungan niyo po ako na maibalik lang yung pera ko. May mga involved na mga tao doon, Sir Ben, na yung pinadahal-dalahan ng pera po. Sana matrace din yun sila. Yung dalawang kumpanya, lending company po, magkasabwat talaga yun sila, sir. Kasi nag-apply ako sa NMC Lending Corporation. Ni-forward ako doon sa NKB Lending Corporation po. So magkasabwat yung dalawang company na yan. Hindi ko alam kung legit ba talaga sila o kasi dahil na-influence po ako, na-encourage po ako dahil may ka-group chat kami ba na mga 5, 6, 7 tao, Sir Ben, na mga kunwari siguro yun, nagpa-pretend nga mga aplikante ng loan, online loan. Kaya parang naengganyo rin ako kasi pinapakita yung mga release money, natanggap ko na ang ganito, kahalaga, nakikita sa mga sa ano po nila, Sir Ben, doon sa mga GCash nga na-receive nila, mga resibo ng mga bangko sa mga ano, kaya parang naengganyo din ako kasi akala ko legit talaga sila eh. Yun lang ang pagkakamali ko, Sir Ben, tulungan niyo po ako. Gusto ko lang makuha yung mga diniposito kong pera. Ang hirap dito. Tapos ganun lang ang nangyari. Ni-scam nila ako, Sir Ben. Kailangan ko po ang tulong niyo, Sir Ben Tulpo.
Sana maunawaan ninyo ang hinaing ko, sir. Tulungan niyo po ako. Kawawa yung mga anak ko ngayon, nagsakripisyo sila. Hiniram ko pa yung iba na pinadeposito doon. Sa kagustuhan kong makuha yung pera, pero anong nangyari? Ni-scam nila talaga ako. Ang sakit-sakit, hindi ako makakain, hindi ako makatulog. Kung siguro sa ibang tao ay maliit na halaga, pero sa akin ang laki-laki na yun, 45,000. Ang sakit-sakit, sir. Mga anak ko ngayon nagsakripisyo, walang-wala talaga kami kasi lahat doon napunta yung pera. Tulungan niyo po ako, Sir Ben. Hindi ako makatulog ng mabuti, hindi ako makapagtrabaho dahil doon kasi mga anak ko nag-chat sa akin. Wala daw talaga silang pang-alawan sa school. Salamat po, Sir Ben. Sana marinig niyo ang hinaing ko.